Third year high school kasi ako nabuntis. Ako kasi, hindi ko kasi naramdaman na mahal ako ng magulang ko. So parang humanap ako ng ibang tao na magmamahal sa akin. Tapos, yung tatay ng anak ko, parang dun ko hinugot lahat na binuhos ko lahat kasi naramdaman ko na sa kanya, mahal niya ako, importante ako, na hindi ko naramdaman sa pamilya ko. Kasi parang gusto kong mag-aral na ayaw nila, gusto ko nito, ayaw nila, lahat bawal. So parang nagrebelde ako na bakit ba lahat ng ayaw ko, ayaw nila. Lahat ng gusto ko, ayaw pa rin nila. So nung nag-age ako ng 16, parang dun ko namulat sa sarili ko na sige, ayaw nyo naman ng ginagawa ko, edi gagawin ko na lang. Kahit na magpaalam ako, bawal. So parang sa lalaking yun, dun ko naramdaman yung love na hindi ko nakuha sa pamilya ko. Kaya siguro, hindi ko rin masisisi yung ibang tao kung bakit maaga silang nagkakaroon ng anak. Mahirap maging ina na walang sumusuportang magulang sa'yo. Yung pagbubuntis ko, natago ko siya hanggang 6 months nang hindi ko sinasabi sa magulang ko kasi natatakot ako. Natatakot ako sa kamaliang nagawa ko. Proud ako na isa akong ina, na batang ina. Kasi sa anak ko naramdaman yung tunay na pagmamahal. Siguro ako, I want to first apologize with the tone that I took when I was talking about this, no? Kasi parang pinapalabas kasi na parang napakasama nung ganung phenomenon, nung ganung issue na when in fact, habang nakikinig sa kwento niya, makikita mo naman kasi kung gaano siya kalakas bilang isang tao. Napanalo mo kasi yung sitwasyon mo dahil tinuloy mo, nagkaroon ka ng baby, at itinaguyod mo yung buhay mo bilang isang ina. So siguro, kailangan mahalagang i-point out yung strengths niya as a person. Maganda yung pagkatao niya, no? But, hindi lahat kasi lakas mo eh. Paano natin maiiwasan na maging ganun ka-challenging, ganun kahirap ang buhay ng isang teenager? Na napanalo niya, pero paano yung iba? Parang ganun. Yung pananaw kasi namin talaga is more from the medical points of view. Pero nakita ko talaga yung psychosocial issues na talagang sinasabi ko kanina na talagang yun yung part na dapat naiintindihan namin din as doctors, na hindi lang yung andiyan ka, ginamot mo, ayan, ito yung mga reseta, ito gano'n, tapos na. Sa ilalim ng bawat babae may istorya, no? At yung istoryang yun ang mas dapat naiintindihan ng mga doktor, ng mga magulang, no? Kasi nandun yung parang issues na kung bakit nangyayari nga ito. At ang isang nakita ko sa kanya, yung love within the family, yun ang pagkukulang eh. No, at yun ang isang nakikita ko na important na ma-emphasize. If a child finds love within the home, hindi siya kailangan maghanap ng love outside. Yeah. And even love and safety. Karamihan ng typical magulang, yung pagiging responsibleng magulang ay medyo may kahinaan. Minsan walang kakayanan yung magulang, depende sa edukasyon niya at exposure, kung paano niya i-communicate yung nasa isipan at damdamin niya doon sa kanyang mga anak. Kaya nagkakaroon ng gap. At kapag dumami yung gap na yun at tumigas yung gap na yun, napakahirap ng i-repair later on. Kailangan dapat ma-restore para sa ganun, ma-intervene natin yung pagdami pa ng madaming mga bata na maaaring mag-rebelde o sasama ng loob at maghahanap ng kakampi sa labas na mas makikinig sa kanila, maliman yan or tama.